Okay, magandang gabi sa lahat ano. So ang pag-usapan natin dito patungkol kay Mima Alicia. Ang magulo no. Ang daming nagko-content, isa na ako doon sa nagko-content ano. Pero ang gusto ko kasi ganito mangyari. Turuan ng Duterte, turuan ng Marcos Loyales. Sino ba talaga? Sino ba talaga? Okay, ganito mga kaibigan. Ang sara na pinapanood ko yung pro Marcos vlogger. Okay. Ay lang. Okay, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga kasangkayan. Ang ibibigyan natin ng paliwanag ang nangyari kay Mima Alicia. Kasi turuan dito, turuan doon. Pwede kaya manahimik tayo sa pagtuturo o pagsisisi? Hindi tayo nakakatulong o ginagawa natin content. Isa na rin ako dyan, nagbigay ng content. Pero ito lang ang panawagan ko sa lahat. Sa BBM vlogger at saka DDS vlogger. Kasi hindi ako DDS, Hindi ako Marcos Loyales. Nasa gitna ako, sa tama ako, Okay. Sinasabi ng Marcos, vlogger, pro Marcos, hindi government volunteer lang kayo very clear we are only volunteer ourselves because we want content, we want kita. Hindi kayo inutusan ng gobyerno o kaya ng Duterte na mag-vlog kayo. Now, kung inutusan kayo, ay talaga sisihin nyo. Dapat sisihin nyo. Kung inutusan kayo ni First Lady, ay dapat sisihin nyo si First Lady. Sa Duterte naman, kung may umutos sa inyo, dapat ganito ang gagawin ninyo. Okay, bago lahat pala, naibang topic ko, Kung kayo ay inutusan bilang isang volunteer vlogger na pro Marcos at saka pro Duterte, dapat may nakakaalam sa iyo na ikaw ay inutusan at binabayaran ni Marcos o Duterte. Dapat ihayag nyo yan tinatago ninyo. Kasi kumikita kayo, nagkakapera kayo, ay di kasalanan nyo yun. Now, kung kayo ay volunteer lang talaga na gusto nyo manindigan sa tama na tulad ko, ay huwag nyo sisihin sino man. Huwag nyo sisihin ang gobyerno. Huwag nyo sisihin ang NBI. Huwag nyo sisihin ang pulis. Ang sisihin nyo yung sarili ninyo. Kasi you are volunteer yourself to be a watchful sa mga nangyari sa ating bansa. Okay. Ganun sana, walang sisihan. Sisihin nyo sarili ninyo. Kasi nag-volunteer kayo, tulad ko. Pag may nangyari sa akin, sisihin ko sarili ko. Hindi na ako lang sisihin ako ng taong bayan at saka ng aking pamilya. I am volunteer myself na walang nag-utos sa akin because I want to have a content, kumita, kahit papaano, kulang pa yung kita sa pakipaglaban, pero na-express ko yung gusto kong i-express on freedom of expression. Okay? So wala kayo dapat sisihin. Pero kung inutusan kayo ni First Lady at sa Duterte, hindi ko alam kung sino nag-uutos kay Duterte, pero kay First Lady, marami na akong information. Kung inutusan kayo ni First Lady, inutusan kayo ni General Torre, kasi nakita ko, binibira niya si Remulla. Kung inutusan ka ni Torre, dapat may nakakalam at i-expose ninyo kung sino nag-utos sa inyo. Para with that investigation, lalabas ang totoo. Lalabas ang totoo. So far, huwag kayong magbibintang. Kasi hindi natin alam ang nangyari. Maraming anggulo. Anggulong politika, anggulong kitaan, anggulo ng onsihan, anggulo ng inggitan, anggulo ng boyfriend, at anggulo ng personal attack. Kasi personal attack, minsan nakakapaglaso ng isip yan. So, sinasabi ng vloggers ng Pro Marcos, pinagtatanggol daw nila ang tama. So, yun ang kanilang prinsipyo. Sa DDS naman,
ipinagtatanggol nila ang tama. So para sila, lahat tayo may katwiran na ipinagtatanggol. Ang akin, pinagpagtatanggol ko lang ang katotohanan. Okay, pro Marcos. Pro Marcos. Na sinasabi niyong tama, sino ang pinagtatanggol niyo na tama? At sinasabi niyong fake news, sa aking palagay, walang fake news galing sa Duterte. Bakit? Sila tinitira ng administration Ang administration tuloy ang number 1 sa fake news. Katulad ni Claire Castro, ang daming fake news niya. Sinasalang niya palagi si Marcos. Kay Duterte, walang sumasalang. Kay Duterte, kung hindi mga volunteer. Aywan ko lang kung may nabayaran sa Duterte. Tell me, sabihin mo, i-chat mo ako para magkaroon ako ng idea kung sino ang nagbabayad doon sa mga Duterte. Now, sa mga pro Marcos, marami ng information na First Lady ang ano tawag to? First Lady ang nagbabayad. Tingnan mo yung mga pro Marcos, iisa yung sinasabi nila. Dahil isang gumagawa ng script, lahat yan mga pro Marcos, iisang sinasabi nila. Kahit mga personal attack, babarat kayo. Huwag kayong mag-personal attack, mga kaibigan. Tandaan nyo, walang personalan. Wala tayong personal. Below the belt, huwag kayong umatake. Huwag kayong umatake na below the belt. Politician, birahin nyo ng birahin. To include their family. Basta ang pinag-uusapan dito, yung function of duties niya, yung kanyang trabaho hindi nagagampanan at nakikita yung corruption. Idamay yung pamilya. Kasi nga, sa crime, may accessories in accomplice. Di ba? So, mga kaibigan, huwag tayong magbintang dahil hindi natin alam ang totoo kung ano ang anggulo ng pagkamatay ni Mima Alicia. Okay, bibigyan ko kayo ng idea. Pag namatay ang pro Marcos, sa palagay nyo, sino ang pinagbibintangan? Duterte. Katulad ngayon, Duterte ang pinagbibintangan nyo. So kung Duterte sila, alam nila na masisira ang Duterte, bakit nila gagawin yun? Di ba? Bakit nila gagawin yun kung masisira ang Duterte? Ngayon, nasisira ang Duterte ngayon. Paano kung lumitaw ang katotohanan? Lalong aangat ang pangalan ni Duterte. Di ba? Kasi hindi pa tapos ang investigation. Nagkaroon na kayo ng conclusion Ngayon, never kayong magbintang kung sino ang gumawa. Never. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, kung mamatay ang pro Marcos, ang bintangan Duterte. Pag namatay ang vlogger Duterte, ang bibintangan gobyerno. So, turuan lang tayo. So, i-stop natin yung turuan. Stop lang turuan. Ang atin na lang is makikiramay tayo sa pangamatay ni Mima. Huwag nyo naman tutyain kasi kababayan ko rin. 3 kilometers lang layo namin sa bahay nila. Sa Lawaang Northern Samar. 3 kilometro lang layo namin ng bahay nila. Pero hindi ko gusto ang tema niya. Pero yun yung kanyang prinsipyo. At saka doon siya kumikita. So, wala tayong magawa. Huwag ninyong sisihin ang gobyerno. Huwag ninyong sisihin si Bongbong Marcos. Maliban lang kung inutusan kayo, dapat sisihin nyo talaga. Salamat. Hello, magandang araw. Magandang araw. So, ngayon, araw ng 19 July, mayroon tayong mass action, mass rally, mass peace rally nationwide. Pero tayo dito sa Luzon, Liwasang Bonifacio lang tayo. Alas 2 hanggang 11 p.m. So, ang ating activity. So, pasyal lang kayo doon at para malaman nyo ang sitwasyon natin. Ito ay rally ng anti-corruption and accountability. Saka na lang na atin yung mga bang issue. Pero lalong lumalala yung Mima Alicia. Pero huwag tayong makisawsaw. Lalo lang natin dinadagdagan. Hayaan natin otoridad, saka tayo bumanat pag lumabas na yung investigasyon ng otoridad. So, mamaya makita-kita tayo sa Liwasang Bonifacio, yung nasa Mindanao, 2 venue sa Mindanao, isa sa Cotabato City, isa sa
ano ba isa? Sultan Kudarat ba yun? Sa South Cotabato. Sa Iloilo area, mayroon. Wala pala. Sa Cebu City, mayroon. Sa Naga, mayroon. So, yun pa lang yung latest na nagkuhan. Bukidnon, mayroon pa rin. So, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Sumama tayo.